Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-17 ng linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang mabilisang paggaling ni Arlan Magtoto at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Wilfredo Jose Pelobelio, Fermina Lardin, Ernesto Rosario Hernalda, Eugenia Pascual, Dion Adsia Macabenta. Ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Payabungin nawa ng Diyos ang ating pananampalataya gaya ng pagpaparami niya ng tinapay na ating kakainin sa araw-araw. Bilang panimula po ng ating misa, magsisayo po ang lahat.
ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ng mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng Diyos. Sa unang pagbasa, batid ng lingkod ni Eliseo na ang kanyang baon ay hindi sasapat para sa 100 katao. Subalit sa pamamagitan ng propeta, pinarami ng Panginoon ang tinapay para sa mga nagulubos. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang aning niya sa sibata. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Iniutos niya ulit, ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon. Mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon, kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaming lahat
dapat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalagip doon ang labag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kaniya'y tapat at totoo. Sinasakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Sa ikalawang pagbasa, nanghihikayat si San Pablo para sa isang buhay na naaayon sa Ebanghelyo. Binibigyang diin niya ang pangangailangan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay. Kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa puror kasama ang kanyang mga alagad at nakupuro roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bibilhin ay di sasapat para makakain ng tigka-kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda.
Ngunit paano na ito, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Kaya din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At ang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga taong kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang naparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang puhunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kabarulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag ganito mga malakas na mga ulan at medyo mahirap mangisda, tapos medyo ang tool sa palay ay masyadong malakas minsan ang hampas ng hangin at bumabagyo. May tawag sa amin yan, parang tinatawag namin yung gawat. Hirap ang pera, ibig sabihin, dahil halos walang kita. Pero sa awa ng Diyos, patuloy ang buhay, sapagkat palagi namang magbibigay ang Diyos. Laging sasapat ang kanyang grasya at minsan siksik, tiglig at umaapaw pa. Ito ay nagre-reflect sa pagpapakain ni Jesus sa napakaraming tao. Pinakain na sila at lumabis pa. Para bilang paalala sa atin na ang Diyos natin ay ganoon palagi. Ang problema nga lamang pag minsan ay marami sa atin ang galit at swapang. Kaya marami pa rin nagugutom, namamatay sa gutom at naubuhaw sapagkat may mga tao na pagkain ka na, yung swapang may pagkain at marami pang pagkain sa likod niya. Tapos may nakita siyang kumakain at tinitipid yung kanyang biskwit. Gusto niya pang agawin yun. Ganun ang swapang. Ganun ang galit. At maraming ganung klase ng tao. Napaka-insecure. Pinapaalala sa atin ng Diyos na ito nga ang nagbigay sa Ebanghelyo ay isang batang may dala ng tinapay at isda na pag minsan, ganun talaga. Pag minsan, mas generous pa yung kulang na kulang. Mas generous pa. Handang magbigay yung hirap na hirap. Pero pag minsan, yung sobra-sobra ay halos kapit, kumbaga, napakahigpit, hindi maganda yung imahe na yun. Kung nalala nyo, sa mga humiliya ko nung una, huwag tamal, pag matigas ang ulo, at huwag madamo. Again, magiging mapagbigay lang tayo kung patuloy nating inaalala na ang nagbigay din naman yan sa atin, higit sa lahat ay ang Diyos. Hindi ba? Naalala niyo ba yung balo sa Ebanghelyo? Na binigay niya ang lahat at siya ang kinalugdan ng ating Panginoon. Paalala sa atin na magtiwala tayo at umasa na hindi tayo pababayaan higit sa lahat ng Diyos. Na patuloy niya tayong aalalayan at gagabayan sa ating buhay. Ulit, sa 17 linggo sa karaniwang panahon, pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao, paalala natin na tayo rin hindi pinababayaan ng Diyos. At sana ganoon din tayo sa bawat isa. Binigyan tayo ng Diyos, sana matuto tayo palaging magbigay. Bukas palagi ang ating palad para sa grasya ng Diyos at para maibahagi din natin ito sa ating kapwa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Virgen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay at dinibig. Nalawag sa kadaronan ng mga yumaman. Nang may 3 araw ng buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito kung saan mabubuhay ang matay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus, maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ng mabuting kalusugan at karunungan, upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Gawin mo kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon. Diyos Ama, nang sa gayo'y maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga nakatatanda at mga lolo at lola, upang hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag sa sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Para sa mga nakatatanda nating may dinadalang sugat sa kalooban at tinalikuran ng pamilya, ang mga nalulumbay at may sakit, upang makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Para sa ating lahat, upang tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay, mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan, at maging masigasig na itakwil ang kulturang pagtatapon na ituturing ang mga matatanda at mahihina na kinupusan na ng halaga at sumakatuwid, maaari nang ipagwalang bahala. Manalangin tayo. Sa banal mong awa, marapatin mo ang mga namayapa naming mga kapatid, ay mamalas ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa katahimikan na tulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Kasama rin natin lahat ng mga napektuhan ng malakas na ulan, bagyo, baha, at lindol. Kapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagdangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Manaming lumikha at tanggapin mo ang mga alin na sirin nagmula. At ngayon aming nihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang na iyong paglingap ay pagtaguyod sa tanan at magpapadala sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-aakay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo bago pa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang kataong magkapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa Panginoon ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sabay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunad sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ng kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyaot ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagid at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa hapunan, ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. See
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, ay tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Bartolome naming Obispo at ang kanang kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahindan na pagkasang sila muling mabubuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat na makasalot sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ang mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kay San Jose na kanyang tapat na esposo. Kay San Miguel Arcangel. Kay San Santiago at lahat ng mga apostol. Kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. Maipagdinuwa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal pupuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa Diyos naman natin nasa langit, tumawag tayo sa Kanya. Namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkilaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
isang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyakan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alin na sa rin nagmula at may aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakinabang ang alaalang walang kupas sa iyong anak na nag-alin ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalabong ito ay magdulot ng pag-unod, magpas sa walang hanggan. Amen. Nanayahan ko po lahat ng mga lolo at lola para sa pagbabasbas. Meron po pang lolo at lola. Happy po kayo. Yubo po kayo. At yung mga hindi pa lolo at lola, alalahanin niyo yung mga lola at lola. Pagdasal natin sila. Manaming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat dito ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo mo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay.
Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal, at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong kapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at ganap sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan, napasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo Paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito, lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Ana at San Joaquin, ipanalangin mo kami. Lapakan po natin ating mga lolo't lola. Piyesta po ngayon ng patron ng Subic, Santiago. Ano po, at bukas naman, piyesta ni San Joaquin at Santa Ana. Sa Merkulis naman, birthday po. Pagdasal po ako. Ano po tayong misa sa shrine ng alas 10 ng umaga, susundan ng Rosario. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa may At pagpalaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating madalang misa, mag-ingat po kayo sa pag-uwi at sa pagbaba, madulas ang hagdan. Sumayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.